Isang magandang araw at magandang gabi po sa ating lahat. Before we start, gusto ko po i-share sa inyo ang isang verse from Exodus. Exodus 14, verse 14. The Lord will fight for you. You only need to be still. So this verse is from the story kung kailan po muntik, hindi naman po muntik, malapit na yung breakthrough or yung deliverance ng mga Israelites from the Egyptians. From that time when Moses was chosen to deliver them from Egypt. So ito po yung time na nasa may Red Sea na sila. And nakikita nilang papalik na ulit yung mga Egyptians para habulin sila. So sobrang worried yung mga Israelites na sana iniwan mo na lang kami sa Egypt para mamatay. Sobrang anxious nila and sobrang worried nila na nakikita nila ulit yung mga kalaban nila when all throughout kasama nila si Lord and kasama nila si Moses. So yung po yung sinabi sa kanila ni Moses, the Lord will fight for you. You only need to be still. And alam naman po natin lahat kung ano po yung nangyari kasunod nun. Nagpart yung Red Sea, nagpart po yung dagat, and nakadaan po sila lahat. The Lord made a miracle. So sa buhay po natin, kadalasan po, nababalo tayo ng sobrang daming alalahanin, sobrang daming worries. We're filled with anxiety every day. Napakarami nating inaalala. When all this time, lagi po natin kasama si Lord. And right now, the Lord is instilling in my heart na He's telling us na sa dami ng alalahanin natin, we only need to be still. We only need to be still and to listen to His voice. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Panginoon, salamat po, Lord, sa araw na ito, Father God, Lord. And Lord, as we worship You today, Father God, Panginoon, hallelujah. We pray, Lord, na i-attune mo, Lord God, yung puso namin sa inyo, Panginoon. Lord, from all the worries of the distractions of life, Father God, Lord, we pray that our heart may be still, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus.
sa'yo nakamtan. Ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Sa inyo nga po kami mananatili kailan pa man, Panginoon. Panginoon, sa pagdaan namin sa buhay to, Lord, sa pagdaan namin sa lahat ng alalahanin namin, Father God, Lord, tinataas namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Kailangan lang namin manatili sa inyo, Father God. Maging still kami, Father God, Lord. Tumigil kami sa inyong presensya, Panginoon. And Lord, right now, Father God, as we continue to worship you, Lord Jesus, Father God, I pray, Lord God, that we may just remain, Lord God, in the shade, under the shade of your love, Father God, Lord. Balutin niyo kami ng inyong pagmamahal, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord Jesus.
Lord Jesus. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, so Lord God. Ang papuri ko ay tanging sa iyo. Sa iyo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa iyo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa iyo. Sa iyo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa iyo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa iyo. Sa iyo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa iyo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilig at sasambahin sa daigdig. Mananatili sa iyong lilig na masupunod sa daigdig. Mananatili sa iyong lilig, sasambahin sa daigdig. Mananatili sa iyong lilig, masupunod sa daigdig. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Panginoon, Lord, hallelujah, I pray today, Father God, na sa pagdaan namin, Father God, sa pandemic na ito, Lord God, o sa kung ano mga pinagdadaanan namin right now, Father God. Lord, I pray, Lord God, na manatili kami sa inyo, Father God. Lord, sa panahon nito, napakadali, Father God, na masila kami ng kaaway, Panginoon, kung hindi namin kayo kasama, Father God. Kung wala kami sa inyo, Panginoon, napakadaling agawin ng puso namin, Father God. That's why we pray, Father God, na manatili kami sa inyo, Father God, at yung puso namin, Lord God, i-mold yung patuloy, Panginoon, upang maging under nyo, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, sa lahat pa po ng gagawin pa namin at pagdadaanan pa namin, Panginoon, we pray na maging still kami, Lord, at pakinggan lang namin kayo, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Lord, sa lahat, Lord God. Salamat po, Lord God, sa lahat ng biyaya, sa paggabay, Lord God, na binibigay niyo sa amin. Thank you, Father God, Lord. Hallelujah. Binabalik namin sa inyo, Lord God, lahat ng papuri, pasalamat, Panginoon. Hallelujah, God. Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, Jesus. Okay, good day po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang araw para sa atin. At salamat po sa Panginoon sapagkat minsan pa tayo po'y naririto para pagsaluhan natin ang biyaya sa atin ng Panginoon. Naniniwala po ako sa sinabi ni Lord Jesus sa kanyang mga salita, His Word is Spirit and they are life. So pagsamasamahin po natin ang salita ng buhay na talagang magbigay ng buhay po sa atin at makapagpatuloy tayo sa pagkilala, sa paglilingkod, sa pagbibigay ng papuri, sa kabutihan ng Panginoon sa atin. At salamat po kay Lord sa mga nagdadaang araw. Yung kabutihan niya ay patuloy na natin nararanasan. Ang kaharian ng Diyos ay sumasa atin. Hindi lamang ito basta naiisip natin, kundi nararamdaman natin na talagang sinasamahan tayo ng Panginoon. At minsan pa, dalangin ko po na ang Espiritu ng Panginoon, ang kanyang presensya, bagamat nasa online man tayo, maranasan natin muli yung kabutihan at biyaya niya para sa atin. Okay, magsisimula po ako doon sa nagtapos tayo nung Sunday kasi nga ito po ay part 2. Sisimulan ko po kung saan tayo nagtapos. Nagtapos po tayo last Sunday sa Matthew 13 verses 44 to 46. Ang sabi po diyan, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field,
When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Di ba sabi nga po, naghahanap ng magagandang uri ng mga perlas at kapag nakatagpo siya ng isang may malaking halaga, great value, ano po sabi doon? Ibebenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at bibilhin ang perlas na yon. At yun po yung dalangin ko sa araw na ito, na matagpuan natin na ang kaharian ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay higit sa lahat na kaya nating pagpalit lahat ng yaman sa mundong ito. Matagpuan lang natin yung ano ba, kaharian niya, kabutihan niya, pag-ibig niya, lahat-lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon. Okay, excited na po ako and I pray maging excited po din kayo. And sige po, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, kami po'y dumadalangin sa araw na ito. Minsan pa, Panginoon, truly we worship you, Lord God. Hallowed be thy name, Lord God. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dalangin ko, muli maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong Espiritu, Panginoon, na patuloy na pumupuspos sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatid ko nakikinig ngayon, buksan mo ang aming tenga, Panginoon, na talagang makapakinig kami sa iyo at magkaroon kami ng interes, Panginoon. Bigay namin ang lahat ng meron kami sa aming katauhan para mapakinggan ka namin, Panginoon. And yes, Lord, Holy Spirit, talagang kami po'y nananangan sa iyo. Your anointing be upon us, Lord. Maunawaan namin, maintindihan namin, Panginoon, ng buong puso, buong pag-iisip, buong katauhan namin kung ano ang sinasabi na yung mga salita. Salamat po at minsan pa, pinupuri ka namin at inihahandog namin sa iyo. Hindi lamang papuri, pasalamat at pagsamba, inihahandog po namin sa iyo ang aming mga buhay bilang handog na buhay, kaaya-aya sa pamamagitan na rin po ng dugo at ng katauhan ng buhay na kung ano ang meron ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin, minsan pa, amen and amen. Hallelujah. Okay, mga kapatid, so dito po tayo magsisimula. Itong tinapos natin last Sunday at dalangin ko, ito yung naging prayer ko rin po na talagang makita ko ang kaharian ng Diyos na merong mas malaking halaga sa lahat ng kung anuman meron sa mundong ito. Okay, magsimula po akong ganito. Kung nababasa niyo po yung verse na yan, at yan po ay Matthew 13. Ako po ay lagi niyo na naririnig nagpipreach, di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, kapag babasa po kayo ng talata sa Biblia, tingnan niyo po yung context. Huwag lang yung verse, yung context. Pag-aralan natin, saan po galing itong Matthew 13 na ito? O ano yung context ng Matthew 13? Ang Matthew 13 po ay ganito. Siya po ay isang well-known chapter sa Bible. O kung may Bible kayo ngayon I pray may Bible kayong hawak. Buksan niyo yung Matthew 13 at tayo magbubulay-bulay dito. Well-known po ang Matthew 13 dahil po saan? Sa parable of the sower. Yung parable of the sower, lagi po natin napapakinggan sa preaching yan, lagi po natin napagbubulayan yan, at alam ko sa mga sa mga matatagal ng Kristiyano, ang parable of the sower ay marami na natin beses na napagbulay-bulayan. Ito nga meron nga akong sinulat dito, test. Kapag narinig mo ang parable of the sower, ano ang una mong naiisip? Okay? Kapag narinig mo yung parable of the sower, yung farmer na naghasik ng buto, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Siyempre, yung farmer na naghasik ng buto. Okay, kasi yun yung title eh. And the next thing na papasok sa isip mo, yung 4 na uri ng lupa. Di ba? Patungkol yun sa 4 na uri ng lupa eh. Tapos, sigurado ako, ang kabisado mong lupa ay yung una, tsaka yung huli. At nung pinaliwanag na yung, di ba may paliwanag yun. Okay, nung pinaliwanag na ito ni Jesus Christ, siguro, baka parehas tayo, ang nag-stick sa isip mo, alin?
Siyempre, yung naging bunga. Sabi po doon, 160 and 30 folds. Tama po ba? So, pag naisip nyo to, oo nga, no? Yun pala yung parable of the sower. Okay. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Matthew 13, verse 3 to 9. Ang sabi po diyan, then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed, and as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Pangalawa, some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they have no root. Other seed fell among thorns, yung pangatlo, which grew up and choked the plants. Number 4, still other seed fell on good soil where it produced a crop, 160 or 30 times that was sown. Ano po yung panghuli ng talata? He who has ears, let him hear. Pakinggan niyo po yung sinasabi ng huli ng talata. He who has ears, let him hear. Kung sino ang mayroon tenga, siya po ay makinig. O kung meron kang tenga na nakakarinig, makinig ka. Pakinggan mo yung sinasabi po ng talata sa'yo. Okay. So, yan po yung talata, yung context na pinagmula nung kanina, yung great pearl with great value. Ngayon, nung sinabi ito ni Jesus Christ, yung mga disciples lumapit sa kanya, sabi ng mga disciples, Lord, why do you speak in parables? Why do you speak in parables? Alam niyo po sinabi ni Jesus? Ang sinagot niya dun sa verse 11, tsaka sa verse 12, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Church, listen ha. Kaya pagkatapos ng parable, sabi ni Jesus, he who has ears, let him hear. Binigyan niya ng diin yun. Kasi nung tinanong siya ng mga disciple, bakit ka nagsasalita sa amin ng parables? Ano sabi ni Jesus? The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Okay, mga kapatid, meron pong isang Bible scholar, ang pangalan niya po ay Finis Jennings Dake. Okay, sabi niya po ganito, parables reveal truth in interesting form and create most interest. Listen, revealed to those who are interested and concealed from disinterested and rebel at hearts. Add truth to those who love it. Add truth to those who love it and want more of it, but taken away from those who hate it and do not want it. Kasi ang pagkakaintindi ko po nito dati, bakit ganun si Lord Jesus? Kala ko ba ang salita ng Diyos, nung ako po'y bata-bata pang Kristiyano, ang alam ko ang salita ng Diyos para sa lahat. Pero ito, bakit parang sa disciples lang at hindi sa kanila? Nung nabasa ko po ito, oo nga no. Mga kapatid, ganun pala ang ibig sabihin ng ano. Whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken away from him. Okay. Ito, gusto mo bang maunawaan kung ano ang kaharian ng Diyos? Kapatid, dapat maging interesado ka rito. Dapat bigyan mo siya ng pakinig. Dapat bigyan mo siya ng atensyon. Paano tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Paano ka nakikinig ng salita ng Diyos? Binibigyan mo ito ng buong interest mo? Interesado ka ba sa Kanya? Binibigyan mo ba siya ng pansin? Binibigyan mo ba siya ng panahon? Are you seeking first His kingdom? Kasi sabi dun, ang liwaliwanag talagang whoever
has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken away from him. Oh. Okay. Pagdating po ng verse 23, yung explanation niya sa baba, hindi ko na po babasahin lahat ng buo. Sabi po doon sa verse 23, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands. If hears the word and understand it, he produces a crop yielding to ano raw? 100 or 160 or 30 times what was sown. Okay, ulitin ko po He who hears the word and understand it, it produces a crop. Ito ang tanong. Understand what? Understand what? So, tingnan niyo po yung galaw ng verses 18 to 19. Bukas ang Bible nyo? Okay. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom, about what? About the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. So, yung nagpo-produce ng crop, ano sabi doon? Yung nakikinig at nakakaunawa. At yung hindi nakakaunawa, o ano yung nauunawaan? So, pinaliwanag niya sa verses 18 and 19, ano po sabi diyan? Pakinggan niyo yung parable. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, pastor, baka hindi naman talaga nauunawaan, kaya nawawalan saysay sa kanila. Kaya nga po, dun sa una ng parables, ano po sabi dun? Dapat bigyan mo siya ng pakinig. Bigay mo yung attention mo sa kanya. Bakit? Kasi sabi ni Lord, at sabi po nung Bible scholar na si Pinningsdake, ano sabi niya? Pinapaunawa ito sa mga taong mayroong interes. Pero kung hindi mo ibibigay ang buong yung isip, ang iyong pagkaunawa, ang pagkatao sa salita ng Diyos, kapatid, ano po nangyayari? The evil one comes and snatch away. Kaya pagkatapos ng Sunday service, may mga Christian, hindi po lahat, merong mga ilan-ilan, nawa, ilan-ilan nga, pagkatapos ng service, wala na rin ang Word of God. Mga kapatid, huwag niyo pong sabihin, kasi yung pastor namin, kasi dapat si ano nagtuturo, dapat, mga kapatid, kahit sinong preacher nasa harap mo, kung hindi ka nagbibigay ng atensyon sa salita ng Diyos, wala kang maiintindihan. Bakit? Because the evil one will come and will snatch it to you. Why? Kasi alam niya, pag naiintindihan mo yun, magpuproduce ng fruit yun. Last week, anong fruit yun? Fruit that will give life. Kaya pag ikaw nag-share ng gospel, this gospel will be shared to all all nations. This gospel of the kingdom, ang nare-receive nila, hindi ikaw. The kingdom of God, and the kingdom of God gives life. It's not religion. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang kayang magbigay ng buhay sa atin. Kaya bigyan mo ito ng atensyon. Hallelujah. Okay. So, kung gusto natin talaga maging fruitful tayo, gusto natin maranasan yung fruitfulness, yung 100 or 60 or 30 man lang, kahit 30 man lang, ano yun? Kalooban ng Diyos na maging mabunga tayo. Amen? So, di ba, sabi nga sa atin, hindi natin pinili ang Diyos, siya ang pumili sa atin, siya ang nagtalaga sa atin para ano? Para humayo at mamunga at manatili yung bunga na yon. Okay, tingnan niyo po itong verse na to sa 16 at 17 sa Amplified Version po tayo. Punta muna tayo Amplified Version. But blessed, happy,
fortunate and to be envied are your eyes because they do see, and your ears because they do hear. Truly, I tell you, many prophets and righteous men, men who were upright and right standing with God, yearned to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Grabe! But blessed, happy, fortunate, and to be envied. Sabi po niya, are your eyes because they do see and your ears because they do hear. I tell you, many prophets and righteous men, men who were upright and right standing with God. Mga kapatid, hindi ito mga ordinaryong tao. These are the saints of old. They long to see what we see. They long to hear what we hear. Pero hindi narinig nila yun. Hindi nila nakita yun. Napakapalad natin. Anong sabi doon? No? Happy, fortunate, and to be envied. And to be envied. Mga kapatid, kung merong kaiinggitan, tayo yun. Tayo. Meron tayong bagay na yung mga propeta, yung mga tao ng Panginoon nung araw, nais nila makita to, pero hindi nila ito nakita. Wow, we are so fortunate. We are so blessed. Amen? And we are to be envied. Sapagkat meron tayong bagay na narinig, nakita, na nilolong nila nung araw. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, tingnan niyo po si Jesus Christ, ha? Acts chapter 1, verse 3. Sabi po dyan, after his suffering, he showed himself to this man and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them for ano? For a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Si Jesus po to, ha? Ano po ang sabi? Ano ang unang first preaching ni Jesus sa Matthew chapter 4? Ano ang first preaching niya? Repent, for the kingdom of heaven is near. Nung papunta na siya sa langit, ano ang preaching niya sa disciples? He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. His message never changed. It's about the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawang magbulay ng salita ng Panginoon. Ang dami natin matututunan at madidiscover sa napakagandang bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. The knowledge, listen, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you. Has been given to us. Okay, medyo malalim yun. Knowledge of the secrets of the kingdom. Sa pagkakaintindi ko po ito, parang katulad po nung napagbulayan pa natin last Sunday, talagang kapatid, wag nating yurakan o yung wag nating gawing cheap ang Word of God. Wag mong sabihin kabisado mo ang Bible, alam mo na ito, alam mo na yan. No. Kung sino man ang may tenga na nakakarinig, makinig siya. Bigay mo yung buong atensyon, bigay natin yung yan. Example, church, how do you do your devotion? Parang ako, nung ako'y bagong Kristiyano, ako, daldal sa harapan ng Panginoon, ito yung petition ko, ito yung panalangin ko, iyak ko, ito yung panalangin ko, ito yung petition ko. Pero hanggang sa lumalago akong Kristiyano, hindi pala ako dapat salita sa harapan ng Panginoon. Mas mainam na makarinig ka kay Lord kaysa magsalita ka sa Kanyang harap. Of course, meron tayong mga prayers, may prayer request tayo, pero mga kapatid, pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Baka minsan, maraming pagkakataon sa buhay natin, mas mahalaga ang sasabihin niya kaysa sa sinasabi natin. Kasi meron akong bigat . Yes, naiintindihan ko kapatid. Walang exempted doon.
lahat tayo dumadanas ng kabigatan, lahat tayo na dumadanas ng problema, walang exempted sa COVID-19. Itong nararanasan ng buong mundo ngayon. Walang exempted sa depression. One way or another, dadaanan ka niyan. Pero mga kapatid, natutunan ko yung secret, isang secret ng kingdom. Mas napakahalagang makinig sa Kanya kaysa ako ay may sinasabi sa Kanya. Okay? So, marami po about the kingdom of God. Kung mapag-aaralan po natin to, mabibigyan natin ito ng pagbubulay. Example, meron po akong tinake note dito eh. Ano pa ba ang mapag-aaralan mo about the kingdom of God? Concepts of kingship and lordship, colonization and territories, constitution and laws of the kingdom, kingdom culture and citizenship, concept of giving to the king, concept ng king's court. Ito pa yung matindi. I'll give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. The keys of the kingdom. Wow! Napakarami. Kaya mga kapatid, maging excited tayo na makinig sa ating hari, sa pagbubulay natin ng salita ng Diyos. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Okay, ganung kayaman ang salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa atin, ulitin ko po, whoever has will be given more. And he will have an abundance. Wow! Whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Hallelujah. Okay. Tingnan po natin itong verse na ito sa Lucas 17. Ito, maganda po itong verse na ito. Lucas 17, verse 20, 21. Ang sabi po dyan, once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, ano po sabi ni Jesus? Jesus replied, the kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, here it is, there it is, because the kingdom of God is with you. Hallelujah. Meron pang isang magandang translation. Lucas 17, 20, 21, o sa 21, Amplified Version. Pakinggan niyo po to, ang ganda nito sa Amplified Version. Nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold, the kingdom of God is within you, in your hearts and among you, surrounding you. Wow, ang ganda nitong verse na ito. For behold, the kingdom of God is within you, in your hearts and among you, surrounding you. So, nasa ang kaharian ng Panginoon? It is within us, in our hearts. Okay, di ba sabi po sa Bible, ano po sabi sa 1 Corinthians? We are the temple of the Holy Spirit. Our hearts as His throne room. Lalong-lalo na sa mga bagong Kristiyanong naririto, lalong-lalo na sa mga dumaan sa live class, nakikita niyo po ba yung silyang puti sa live class? Mga kapatid, yun po ay upuan ng hari. Ang symbol po nun, merong throne room sa loob, sa puso natin, at meron purong nag-iisang upuan. Ang umuupo doon yung hari ng mga hari, yung Panginoon ng Panginoon. Kaya nga nung Sunday, huwag mong ilagay ang pagka-Diyos sa iyong mga kamay. Isa lang po ang nakaupo doon, maliban, kundi lamang ang ating Panginoong Hesukristo. At maranasan mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan. Naalala niyo po yung ating topic last week about Eden? Ano po ang ibig sabihin ng Eden? Eden is an atmosphere where God dwells. Doon po tumakbo yung preaching last Sunday. Eden is an atmosphere where God dwells. Di ba, pinakita ron, nilagay ang tao doon, at anong sabi doon? In the cool of the day, bumaba ang God at hinanap ang tao. So, may pinapakita ron eh. Yun po yung meeting place nila. It is the kingdom
that was given to men to work and to cultivate. So, ano po yung malaking ibig sabihin ng Eden na yun? Hindi po ito isang lugar na, kasi may pananim dyan, nandyan yung pagkain nyo. Hindi po. Naroon po, bumababa ang presensya ng Panginoon. Kaya nga yung panalangin ni Jesus na, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kapatid, ngayon pa lang, maranasan mo ang kaharian ng Diyos. Saan? Sa puso mo, sa katauhan mo, sa surroundings mo. Hallelujah. Kasi kung sasabihin natin, yes, I believe in millennium, ito po ay doctrine natin, sa Christian faith natin, isang araw, darating ang Panginoon, mananahan siya dito sa earth, 1,000 years, yung millennium. Okay, kasama po tayo doon. Pero mga kapatid, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. Kung yun ang hinihintay mo, kapatid, ngayon pa lamang ang kaharian ng Diyos ay mararanasan natin. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay suma sa atin. Suma sa atin. Hallelujah. His kingdom here on earth through us. Through us. Tingnan niyo po itong senaryo. Tingnan mo itong senaryo. Kung lahat tayo ay mayroong kaisipan na ganun, and every Sunday, sama-sama tayong magwo-worship kay Lord, na mayroong isang isip to honor the King, to give glory to the King. We are the temple of the Holy Spirit. At kung sama-sama tayong sumasamba na mayroong iisang kaisipan, mayroong puso to please our King, to give glory to Him. Wow, baka makanta mo na lang. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. Alam niyo ibig sabihin nun? Eden, where the atmosphere of God dwells in man. Hallelujah. Yun yung gusto kong, yun yung hinahangad natin every time we worship God. Every time we worship God, ma-experience natin ang glory ng Lord. The atmosphere where God dwells is in His kingdom. To the sons and daughters of God. Wow. Hallelujah. Kapatid, gusto mo maging victorious sa buhay na ito? Gusto mo maging matagumpay sa buhay mo? Think about this. Si Lord mayroong ipinangako sa ating bagay na kapag naintindihan mo, yun nga, part yun ng the secret of the keys of the kingdom. What secret? Let's open our Bible in Hebrews 12, verse 26 and 28. Tingnan niyo ito, ha? Once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Ulitin ko, ha? Once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Okay. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and worship God acceptably with reverence and awe. Dito sa mundong ito, wala kang bagay na sasabihan mo, makakapitan mo. Wala. Bakit? Kahit sabihin mo, kasi mayaman sila, may pera sila, kaya nila mag-survive. No.
It is very clear sa Bible. Lahat ng bagay na masya-shake, isi-shaken. Para ang manatili na lang yung bagay na hindi masya-shake. Yung bagay na hindi matitinag. At kung ikaw ay nasa Panginoon, kapatid, salamat. Bakit? Kasi nakatanggap ka ng kaharian. That cannot be shaken. Hallelujah. We receive a kingdom that cannot be shaken. Ito lang yung matatayuan mo, kapatid. Wala kang kayang panghawakan sa mundong ito. Lahat yayanigin. At kung ang puso mo ay nakatali sa mga bagay-bagay na pangako ng lupa na meron dito sa mundong ito, kapatid, sabihin ko sa iyo, hindi ka tatagal. Isa lang ang mananatili sa mundong ito. The kingdom of heaven that cannot be shaken. Hallelujah. So, sabi niya, let us be thankful and so worship God with acceptably, with reverence and awe. Salamat po, Panginoon, sapagkat nakatanggap kami ng kaharian na kahit kailanman hindi matitinag. And if you are in that kingdom, huwag kang matakot, kapatid. Sabi ko nga sa iyo, di ba, yung last preaching nung Sunday, magbasa ka sa Book of Kings, magbasa ka sa Book of Chronicles. Some boast in chariots. Sabi sa kanta, some boast in horses. But we will boast in the name of our God because His kingdom cannot be shaken. Kapag ang mga hari, ang tiwala nila ay nasa hari ng mga hari, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kahit hindi sila makapaglaban, ang Diyos mismo ang nakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Naalala ko, saglit lang po naalala ko po kasi yung last 2 years ago doon sa youth camp, yung title, yung Your Kingdom Come. One of the best para sa akin kasi may naalala kong, may ginawa po kami doon sa youth camp. Nung piniprepare ko itong preaching, bigla ko naalala yung nangyari doon, napapangiti lang ako. Kasi po meron po kaming ginawang games, ang title, di ba, usong-uso nun ng 2 years ago, usong-uso yung COC. Clash of Clan. Oo. Gumawa ako ng palaro, ang title, Clash of Kingdom. Okay, 2 kingdoms po yun. 2 grupo. Tapos, sa isang grupo, di marami sila, marami. Merong dong kaharian, kumbaga yun yung throne room ng God, o yun yung kanilang flag, iingatan nila yun. Dapat hindi madali ng kaaway yun. Tapos sa kabila, ganun din. Tapos maglulusuban sila, sino unang makakuha ng flag o maibagsak yung flag na yun, yun ang talo. Di unang salpukan, o ready, 1, 2, 3, go. Pambihira talagang, syempre, lahat gustong manalo eh. Unang salpukan, may umiyak. one man down, iyak. Tapos pangalawang salpok, grabe. Tapos yung iba nagagalit na sa akin. Meron nga masamang tingin sa akin, tapos may nag-walk out, ganito. Tapos alam niyo po nangyari sa game? Hindi natuloy yung game kasi, ayaw nila, mga nasaktan, ganon. Okay, nung umaga yon. Hindi nila alam yung game na yon, yun po yung intro nung preaching ko sa gabi. Nagturo ako about the kingdom of God. Hallelujah. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, alam niyo ba kung ano yung nangyari? Alam ko may nagalit sa akin. Alam ko may sumama ng loob sa akin. Yung mga nag-quit kanina, ganito, may nasaktan. Gusto ko maintindihan ninyo. Bigyan mo ng value ang kingdom ni Lord. Kung kailangan ipaglaban mo ito, ipaglaban mo ito. Why? Ito lang ang kingdom na mananatili dito sa earth na ito. Wala kang bagay na mapanghahawakan sa mundo para sabihin mong maging stable ang buhay mo. Once na dumating na itong Hebrews 12 na ito, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Lahat ng created things, isi-shake. Lahat. At ang mananatili lang, ano sabi diyan?
so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, tayuan mo ito, kapatid. Ipaglaban mo ito. Masasaktan ka talaga. Mararamdaman mo parang iniiwanan ka, mararamdaman mo talaga yun. Nagsimula tayo sa Matthew 24, di ba? And this gospel of the kingdom will be preached to all nations and the end will come. Ano mangyayari bago dumating yung end? There will be earthquakes and famines and rumors of war. Si-shake talaga eh. Gusto nyo pa ng ibang verse? Napakarami sa Matthew. Brothers will hate his brothers. Pamilya mag-aaway. Grabe, family na to. Loob na to, ha? Internal na ito. For the sake of the kingdom of God. Pero napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Kung mananatili ka sa Panginoon, it is only the kingdom of God. Ito lang yung hindi matitinag kailan paman. And let us be thankful. Oo, merong hardship, but let us be thankful. Let us be thankful. Sapagkat nasa kaharian tayo ng Diyos. At yung kaharian na yon ay hindi salitang kaharian. The kingdom of God is within you, in your hearts, in your surrounding. At kapag nag-worship na tayo, wow, Eden, where God's presence dwells. Hallelujah. So mga kapatid, isa sa napakagandang maiwan sa ating kaisipan, sa ating katauhan, behold, the kingdom of God is within you. Behold, the kingdom of God is within you. Sige po, sa oras na ito, bago tayo magtapos sa panambahan natin, let's worship. Kahit nandiyan ka sa bahay nyo o online service man ito, kapatid, tumayo ka, bigyan mo ng paggalang ang hari ng mga hari. And I encourage you, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, may bigatin ka man pinapasan, may depression ka man dinadaanan, may problema man bumabagabag sa iyong katauhan, sa isip mo, pakiramdam mo parang wala ka nang mapagkakatiwalaan, wala ka nang makakapitan. Sa oras na ito, kapatid, I encourage you, you receive a kingdom that cannot be shaken. And as we worship God, as you worship God, makinig ka sa Kanya. Ibigay mo ang pag-iisip mo, ang buong katauhan mo sa Kanya. He who has an ear, pakinggan mo siya. At makikita mo, kapatid, I assure you, this worship, sa paglapit mo sa Panginoon, the kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. Sige po, tayo po'y sama-samang sumamba sa Panginoon. Father God, once more, Lord, we are so sorry, O God. Marami kaming bagay na binibigyan ng atensyon. Marami kaming bagay na umaagaw sa aming katauhan para hindi ka namin maintindihan, maunawaan. Father, I pray, as we worship you, Lord, once more, that atmosphere, O God, yung hinahanap ng aming katauhan, ng aming buong pagkatao. As you have said in your word, the whole creation groans. It groans for you, O God. It groans for you. That your kingdom, Lord God, maranasan namin. That your presence, Lord God. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord, our King, for we received a kingdom that cannot be shaken. Therefore, right now, Lord God, we worship you in reverence and in awe, offering to you our lives as a living sacrifice, holy and acceptable unto you, Lord God. Hallelujah. Let's worship, Lord Jesus. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Never want to leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Caught up in your presence, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I
nothing else, Jesus, nothing else will do. I just want you, nothing else, oh, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, oh, nothing else, nothing else will do. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Panginoon, walang iba, Lord God. Walang iba kaming ihahanapin. Walang iba kaming pupurihin at sasambahin kundi kayo lamang, Panginoon. Walang iba kaming hahangarin kundi ang kaharian na binigay niyo sa amin, Panginoon. At ito ay isang kaharian, Lord God, na siyang tatayuan namin, Panginoon. Ito ay isang kaharian na aming ipagtatanggol, Father God. And until the very end, Father God, andito kami, Panginoon. Wala kaming hahanapin kundi kayo lamang, Father God. Wala kaming iibigin kundi kayo lamang, O Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, no. Hallelujah, Jesus. Bihag ng iyong presensya, Nais manatili sa iyo, Diyos, dito sa iyong kabanalan.
Father God. Thank you, Lord. Thank you, our King. Thank you, Father, for you have given us a kingdom that cannot be shaken. Lord, you have said in your word, many people, many saints of yours longs to see what we see, longs to hear what we hear, but they never hear it, they never see it, Lord. Kaya Panginoon, dalangin ko, maunawaan namin, Panginoon, ang napakagandang biyaya mo sa amin, maging bahagi ng iyong kaharian. Bigyan kami ng buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus. And Father, we pray, for we receive a kingdom that cannot be shaken. You have said, Lord, therefore we ought to honor you, to worship you with reverence and awe. Father, we worship you, Lord God. Hindi dahil sa awit, hindi sa kung ano pa man, but we worship you, Lord, offering to you our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to you, through the blood, through your Son, Jesus Christ, oh God. Hallelujah, hallelujah. Walang iba, walang iba, Jesus, tanging ikaw. Walang iba, walang iba, oh, walang iba, Jesus, tanging ikaw. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus, tanging Worship you. walang iba. Yes, Lord. Walang iba. Walang iba, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Minsan pa, handog namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Sa gitna ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay, hindi lamang sa amin, sa aming paligid, sa buong mundo, Panginoon. And Father, we pray, as you have said in the word, that everything will be shaken, not only in earth, but also in heaven. Panginoon, magalak kami, magpasalamat kami, sapagkat nakatanggap kami ng kaharian na hindi matitinag kailanpaman, Panginoon. And Father, I pray, may we stand for you, for your kingdom, O God, for the glory of your name, O God, that this gospel of the kingdom will be preached to all nations, Lord. Hallelujah. To you, all the glory and honor and power and praise, O God, my King. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, my King. Walang iba, Jesus, tanging ikaw. Walang iba, Walang iba. Amen. Walang iba, Jesus, tanging ikaw. Walang iba, walang iba, walang iba, Jesus. Tanging ikaw! Tanging
Wow, the Lord is so good. Parang no? Ang sarap talaga mag-worship, no? Ang sarap namnamin yung talagang ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Ang sarap niya talagang bigyan ng focus yung makasamba tayo sa Panginoon, maranasan natin ang kanyang presensya. Yes, take me back to where we started. I open up my heart to you. Mga kapatid, dako tayo sa ating tithes and offering. Ang tithes and offering po ay hindi po hiwalay sa gawain ito, sapagkat ito ay kasama sa ating pagsamba. At kung saan tayo magsimulang muli, buksan natin ang ating katauhan sa Panginoon, sa kanyang biyaya, maranasan natin ito. At sa pagbibigay po ng ating mga ikapu at kaloob, ay gayon din po. Meron pong passage sa Leviticus 27, verse 30, sabi po dyan, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Okay? A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ganun natin pinapahalagan ang ating mga kaloob sa Panginoon sapagkat ito ay para sa Panginoon at ito ay banal para sa ating Panginoon. Kapatid, ang ating paghahandog ay hindi natin inihandog kung kaninong tao. Yes, sa church natin dinadala yung tithes and offering natin, pero lahat po ng ginagawa natin dito sa ating iglesia, lahat ito ay banal na bagay para sa Panginoon. At nais ko po na ganun ninyo makita ang inyong tithes and offering. Kagabi po, nung ako po yung nagpe-prepare, praying for this, siyempre kasama yung tithes and offering. Ang gagawin po natin ngayon, kasi di ba, siyempre online worship, di ba, pag sinasabi po ng preacher o kung sino man yung naka-assign, sasabihin, sige po, ibigay po natin ang ating mga kaloob. Paano niyo po na ibibigay ang inyong kaloob? Okay? So, kagabi nakakatuwa kasi as I'm praying, inireveal sa akin to ni Lord. Mga kapatid, sa oras na ito, kunin niyo po ang inyong mga sobre, kung saan nakalagay ang inyong mga tithes and offering. Okay? Gawin po natin to as a gesture na kasi sinasabi palagi sa atin, sige po, maging handa tayo sa pagkakaloob sa Panginoon and then magpe-pray. Nasaan ang kaloob? So ngayon, gawin natin, hawakan niyo po ang mga sobre niyo, ang inyong mga tithes and offering. Sa ibang araw pa natin ito maibibigay o kung nasa bangko ang pera nyo, bibigay nyo through online banking or kung saan man. Pero ito yung maging gesture natin na our tithes and offering belongs to the Lord and it is holy to the Lord. So maging gesture natin ito na, Lord, ito po ang aking kaloob, ang aking ikapu at kaloob sa iyo. Ito ay para sa iyo, Panginoon. At maging banal na bagay ang aking kaloob para sa iyo. Okay po ba? So, sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na kung saan nararamdaman namin, Panginoon, at naranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, ang kabutihan mo sa amin, ang pag-iingat mo sa amin. Thank you for your presence, O God. Thank you, Lord, sapagkat mula pa noon hanggang ngayon, Panginoon, pinapatunayan mo na sa amin kung gaano mo kami kamahal. Pinapatunayan mo sa iyong mga salita kung gaano ang pag-ibig na yun, kung paano nais mong maghari ang iyong kaharian sa aming mga buhay, sa aming ginagalawan, Panginoon. Maranasan ka namin palagi, Panginoon. And Father God, we honor you with our tithes and offerings, O Lord God. Ito po ay para sa iyo at ito'y banal na bagay para sa iyo, Panginoon. At naririto kami with all our hearts, with all our minds, with all our soul, Lord God. We offer this to you, O God. Thank you, Father, for your grace. Thank you, Lord, for blessing us, O Lord God. Thank you, Lord God. You are worthy to receive, Lord God, our tithes and offering. Salamat pong muli. Sa iyo po ang papuri, ang pasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen.
Okay, mga kapatid, makikita niyo po dyan sa baba ng ating screen yung mga instructions, paano po natin ibigay yung ating mga tithes and offering. Makikita niyo po sa ating screen po yan. At dyan po natin may papadala ang ating mga ikapu at ang ating mga kaloob. And rest assured, ang salapi na kung saan ninyo binibigay ang inyong mga ikapu at ang mga kaloob ay patuloy na ginagamit para sa kalwalatian at para sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Church, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, the King of all kings. Amen and amen.